sa o nakalipas na mga buwan, nakalipas na taon, yung issue po sa pagtaas ng presyo ng bigas, ano yung mga dahilan nito, pagtaas ng presyo ng sibuyas, nabanggit sa pahayag kahapon or sa aligasyon kahapon ni Congressman Zaldico, yung involvement ng First Family. We're venturing into something speculative kasi itong mga sinabi ni Zaldico, of course, this has to be proven in court. There is something in the middle of the supply chain na nagpe-prevent na magbaba ng presyo. So kumbaga makikita natin sa global markets no, na bumababa na ang presyo, but then dito sa Pilipinas, diyan sa Pilipinas, ay yung presyo ay hindi bumababa. Parang meron nagpipigil. Now, hindi naman pwede dun sa mga farmers ang reason. There's no incentive for them no, na magbenta kasi nga the market is being flooded by these imported products. Hindi rin ito sa mga importing countries. Kasi bumababa na ngayon presyo globally. So it has something to do with the middle of the supply chain. If yung mga sinabi ni Zaldico were to be believed, yung middle na yun, okay, kasama dun sa middle na yan, yung mga personalities na nabanggit ni Zaldico, who were responsible kung bakit hindi bumababa ang presyo. So sa kaso ng bigas, no, nakita natin yan. Sa kaso ng bigas, yung pandaigdigang presyo bumababa na, pero sa merkado din sa Pilipinas, hindi bumababa ang presyo na dapat bumaba na. So, ibig sabihin, meron talaga nagpipigil. Ang narinig natin kay Zaldico was that yung mga personalidad na nabanggit niya ay nakakatanggap ng payola mula doon sa mga middlemen, no, doon sa mga importers. Meron silang mga na-mention names noon na mga posibleng nakasuhan din ito. Kaya lang, these are small fish. No, ito yung mga traders. Ito yung mga nagbibigay, di umano, ayon kay Zaldico, na mga nagbibigay ng pera dun sa mga personalidad na nabanggit niya. So, and again, there are reasonable grounds to believe that it may be true. Kasi nakita natin yung outcome, hindi mo baba ang presyo ng mga produkto, ng bigas, isda, ng onion. Hindi lang yon. Walang mga big-time personalities na napakulong. At hindi lang yun, Admar, ito yung icing on the cake. Maalala nyo nung unang taon, Marcos Jr. assumed the role of DA Secretary. Now the question becomes bakit? Now, my friends, mga kababayan, everything start to make sense. So everything start to make sense now. Kasi itong Agriculture Department, itong departamento na mayroong responsibilidad sa mga sektor na ito, sa sibuyas, sa bigas, sa isda. But maybe there are other commodities din na involved dito na hindi pa natin alam.